Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Ituturing ko na ang katahimikan mo. Susubukan ko na siyang mapasakin mula bukas, sabi ni Meredith. Fine, malambing na sinabi ni Gia. Huminga siya ng malalim at muli niyang ipinaalala sa kanyang sarili na si Gerald ang taong mahal niya. Ano naman kung kamukha niya si Adrian? Hindi pa rin siya si Gerald kahit na ibaliktad pa ang mundo. Kung gusto talaga ni Meredith si Adrian, alam ni Gia na wala siyang karapatan na pigilan siya na ituloy ang bagay na magpapasaya sa kanya. Hindi ka pwedeng maging selfish, Gia. Sinusubukan ni Gia na aliwin ang kanyang sarili. Ang dalawang babae ay hindi nakatulog ng kahit isang beses sa gabing iyon dahil abala sila sa kanilang sariling mga alalahanin. Kinaumagahan, nag-impake na ang lahat at naghahanda na silang umalis nang biglang lumapit si Meredith kay Gerald at sinabing, "Nauuhaw ka ba, Adrian? May dala akong tubig kung gusto mo ito." Nang marinig iyon, patagilid na tumingin si Gerald kay Gia at bigla niyang napansin na tinititigan pala siya ng dalaga kaya humarap siya kay Meredith at sinabing, "Oo, bakit hindi? Medyo nauuhaw ako ngayon." Masyado kang abala sa pagliligtas at pagprotekta sa amin kagabi, kaya malamang ay hindi ka pa nakakapagpahinga. Kaya uminom ka para hindi ka ma-dehydrate, sabi ni Meredith habang nakangiti kay Gerald. Humigop ng tubig si Gerald at sinabi, Bakit matamis ang tubig? Matamis? Paano nangyari iyon? Nagulat si Meredith sa naging reaksyon ni Gerald. Gayunpaman, mabilis niyang naintindihan ang ipinahihiwatig nito. Nang maintindihan niyang inaasar siya nito, biglang tumawa ng malakas si Meredith, "Grabe ka, Adrian. Inaasar mo lang ako." Habang patuloy na nag-aasaran ang dalawa, hindi napigilan ni Gia ang kanyang sarili na isara ng mahigpit ang kanyang kamao nang makaramdam siya ng selos. Hindi rin siya sigurado kung anong ekspresyon ang ipapakita niya sa kanila at masyado siyang halata sa paminsan-minsang namumutla ng kanyang muka. Iniisip niya ngayon kung masyado niyang na-overthink ang lahat. Baka nga bagay si Meredith at Adrian para sa isa't isa. Nakikita niya totoong ang bagay sila. Kahit nang makalabas sila ng building, nakita ni Gia na paminsan-minsan ay nakikipagdaldalan si Gerald kay Meredith habang nagpatuloy sila sa kanilang biyahe. Hindi sinasadya ni Gerald na gawin ang lahat ng ito sa harap ni Gia. Alam ni Gerald na imposibleng maging sila ni Gia kahit pa siya si Gerald o Adrian, umaasa lang siya na susuko si Gia at kakalimutan niya ang lahat ng tungkol sa pagsasama nila ni Gerald. Susubukan niyang magsimula sila ng panibagong relasyon. Imposible rin na bumalik si Gerald sa dati niyang buhay pagkatapos ng lahat ng nangyari. Dahil doon, wala talaga siyang ibang choice kundi gawin ang kasalukuyang ginagawa niya. Hindi niya kayang saktan si Gia ng higit pa sa kakayanin niya. Maagang umalis ang grupo nila at malapit ng tanghali nang biglang sumigaw ang Master of the Desert. Ano ang nasa harapan natin? Habang sinasabi niya iyon, pinatigil niya ang kanyang mga kamel sa paglalakad. Mukhang may nabanggang sasakyan. May ilang mga tao rin na nakahiga sa buhangin, sigaw ng isa sa mga turista. Kalokohan! Nasa gitna tayo ng kawalan. Bakit bigla na lang may sasakyan dito, sagot ni Professor Yell. Sinuri ni Gerald ang mga sirang bagay sa daan. Dahan-dahang sumimangot si Gerald at pagkatapos ay sinabi niya, hindi iyon isang sasakyan lang. Ito ay isang helicopter. Pagkasabi niya nito, tumakbo si Gerald papunta sa crash site. Si Gerald ay naging tour guide nila ngayon gaya ng Master of the Desert. Dahil dito, hinabol nila si Gerald at pinalibutan siya pagdating nila sa eksena. Nakita ng lahat na nagkalat sa buong lugar ang mga nasirang helicopter. Napagtanto ni Gerald na madaling araw nangyari ang pagbagsak base sa tagal ng pagkawala ng mga apoy. Tumingin ka doon. Sa tingin ko mga bangkay iyon, sigaw ni Meredith habang nakaturo sa isang lugar sa buhangin. Nang marinig iyon, tumakbo si Gerald sa lugar na tinuro ni Meredith. Napansin ni Gerald na may 4 na bangkay na nakatambay sa unang crash site. Gayunpaman, hindi iyon ang dahilan kung bakit nabahala si Gerald matapos tingnan ng mabuti ang 4. Bakit nakasuot silang lahat ng itim na damit? Hindi kaya magnanakaw sila ng mga lilibangan? Yung tulad ng ipinapakita sa mga drama sa telebisyon. Bakit pa ba sila magsusuot ng ganito? Habang pinag-uusapan ng mga nag-aalalang mga tao ang pangyayari na ito, walang nakapansin sa pagkabigla sa mukha ni Gerald. Sinuri ni Gerald kung humihinga pa ang 4 na lalaki,
ngunit nakumpirma niya ito na wala ng buhay ang mga ito habang iniisip niya sa kanyang sarili, paano nangyari ito? Bakit nandito sila? Wala sa kahit sinong grupo ang mga katawan na ito. Ang mga bangkay ay mga kapatid niya mula sa Saul Palace. Naging mabigat ang pakiramdam ni Gerald nang makita niya ang pamilyar na itsura ng helicopter. Matapos niyang makumpirma ang kanyang speculation, hindi na iwasan ni Gerald na mabalisa sa pangyayaring ito. Kung tutuusin, ang mga mula sa Saul Palace ay mahalagang bahagi din ng pamilyang Crawford. Napansin niya na pumunta ang mga ito sa disyerto para hanapin siya. Alam na alam ni Gerald na ang mga helicopter mula sa Saul Palace ay idinisenyo para maging halos imposible na bumagsak ito ng madalian. Sinuri niya ang spot kung saan maraming natapong gasolina na dahilan para maging maitim ang buhangin, ngunit naging malinaw sa kanya na ito ang salarin kung bakit bumagsak ang buong helicopter. Gayunpaman, sino kaya ang pumatay sa kanila? Matapos suriing mabuti ang bawat isa sa 4 na bangkay, sa wakas ay nakakita si Gerald ng clue sa mga ito. Ang isa sa mga taong ito ay nakagapang ng medyo malayo sa helicopter matapos itong bumagsak. Sigurado si Gerald na gumapang siya dahil may kaunting trail na hinihila niya ang kanyang katawan sa buhangin bago siya mamatay. Inangat ni Gerald ang robe ng bangkay at agad niyang nakita ang bakas ng palad sa kanyang dibdib. Ang taong ito ay hindi namatay mula sa pagbagsak ng helicopter. Siya ay sinaktan pagkatapos ng pagbagsak. Nabigla siya sa kanyang natuklasan kaya bumulong siya sa kanyang sarili, itong palm print. Mga champion ang mga tao mula sa Saul Palace kaya sigurado na hindi sila kayang patayin ng mga ordinaryong tao. Tanging mga taong mas malakas kaysa sa kanya ang makakapatay sa kanya. Sa madaling salita, ang mamamatay tao ay isang great master. Napansin ni Gerald na ginamit ng salarin ang kanyang kaliwang palad para patayin ang tao kaya hindi mahirap para sa kanya na malaman kung sino ang may kagagawan nito. Isang kaliwang kamay ng great master. Ito ay kagagawan ng walang iba kundi si Christopher Moldel. Dahil doon, naging mas gwardyado si Gerald sa kanyang sarili. Malamang ang matandang yun ang may kagagawan nito. Personal na nasaksihan ni Gerald na si Christopher ang nagpabagsak sa kanyang helicopter. Siya lamang ang may kakayahang gumawa ng karumal-dumal na krimen. Hinabol na kaya siya ni Christopher hanggang dito. Hawak na ngayon ni Gerald ang may kapangyarihan ng Dawnbreaker, ngunit alam niyang malayo pa siya para makalaban ng isang tao na tulad ni Christopher. Pero kahit pa ganoon, napakasama niya para gawin ang bagay na ito. Gustong-gusto talaga siyang makuha ng matandang iyon. Okay ka lang ba, Mark Adrian? Hindi kaya kilala mo ang mga taong ito? Tanong ni Professor Yal nang makita niya kung gaano kaseryoso ang ekspresyon ni Gerald. Oo, sagot ni Gerald sabay tango. Ay, nakakalungkot na namatay sila sa isang aerial accident na tulad nito. Sabi ng professor habang bumubuntong hininga. Hindi ito isang aksidente. Pinatay sila, deklara ni Gerald habang tumatayo. Nagpanik ang ibang miyembro nang marinig nila iyon. Pipinatay? Sino kaya ang napakalakas na tao na gagawin ang ganoong bagay? Tanong ng isa sa mga turista. Hindi ko maipapaliwanag ang buong sitwasyon gamit ang ilang mga salita. Sa madaling salita, hinahabol ako ng isang mamamatay tao. Dahil dito, mas matalino para sa akin na humiwalay na sa inyo mula ngayon. Professor Yale, kailangan mong siguraduhin na ang lahat ay magiging maingat sa lahat ng kanilang ginagawa hanggang sa makalabas kayo sa disyerto, sagot ni Gerald na may taimtim na tingin. Base sa natutunan ni Gerald na karakter ni Christopher, hindi papayag ang matanda na may mananatiling buhay hanggat kasama nila si Gerald. Sa dinami-dami ng tao sa loob ng grupong iyon, ayaw ni Gerald na siya ang maging dahilan kung bakit namatay silang lahat. Lalo na ito para kay Gia. Nang marinig iyon, namula ang mga mata ni Meredith at tinaning niya si Gerald, aalis ka na, Adrian. Hindi ka sasama sa amin. Oo, kailangan ko nang umalis. Masasaktan lang kayong lahat kung susunod kayo sa akin, sagot ni Gerald. Sa sandaling iyon, may naisip siya. Kinuha ang mapa ng disyerto mula sa kanyang bulsa at ginamit niya ang kanyang lihim na inner power at pagkatapos ay pinagtuunan niya ng pansin ang imahe ng Eternal Coffin. Kahit papaano, nabura niya ang lokasyon ng Eternal Coffin mula sa mapa. Kasunod nito, para bang nag-isip muna siya bago naglakad palapit kay Gia na kanina pang nakatitig sa kanya habang hawak niya ang mapa. Eto, kunin ang mapa na ito. Gamitin mo ito kung gusto mong ipagpatuloy ang iyong research sa disyerto na ito. Sigurado akong malaking tulong ito sa inyong dalawa pagdating sa trabaho.
Makakatulong ito para makaalis kayo sa lugar na ito, sabi ni Gerald habang nakatingin siya ng diretso sa mga mata ni Gia habang inaabot ang mapa sa kanya. Nabigla si Gia ngunit hindi dahil sa sinabi ni Gerald sa kanya. Nabigla siya sa tingin nito sa kanya dahil naalala niya na sa ganitong paraan siya tinitingnan ni Gerald. Mabait kang tao kaya protektahan mo lagi ang sarili mo hanggang sa makahanap ka ng isang lalaki na magpoprotekta sa'yo. Naalala kong sinabi mo na kamukha ko si Gerald. Pagkatapos kong pakinggan kung ano ang mga sinabi mo tungkol sa kanya, naniniwala ako na ganoon din ang nararamdaman ni Gerald para sa'yo. Sana magkaroon ka ng buhay na masaya at mapayapa sa pagpapatuloy mo, sabi ni Gerald habang inilagay niya ang kanyang mapa sa kamay ni Gia. Bumibilis ang paghinga ni Gia nang lumingon si Gerald kay Meredith at tumango sa kanila, oras na para umalis ako, mag-ingat kayong lahat. Pagkatapos niyang sabihin yon, tumalikod siya para maglakad palayo sa kanila. Kabisado na ni Gerald ang mapa. Kaya hindi magiging mahirap para kay Gerald na hanapin ang Eternal Coffin. Malakas ang kutob ni Gerald na may mas malaking sikreto na nakatago tungkol sa Eternal Coffin. Ang mundong ito ay hindi kasing simple ng inaakala niya. Naramdaman ni Gerald na kakaiba ang lahat lalo na pagkatapos niyang makita ang mga mural na iyon. Paano niya ito may lalarawan? Para bang may dalawang kamay na pasikretong minamanipula ang lahat sa dilim. Napakadelikado na nang nangyari sa disyerto at magiging mas delikado kapag nakapunta siya sa labas ng disyerto. Siyempre, hindi isinapuso ni Gerald ang ilan sa mga halimaw na nakatagpo niya. Habang papalapit na ang gabi, narating na ni Gerald ang pinakamalayong bahagi ng Outlands. Nakarating siya sa isang lugar na tinatawag na Ollerwood. Hindi kulay dilaw ang buhangin dito ngunit sa halip, ito ay napuno ng itim na buhangin. Bukod pa dito, ang hangin ay napakalakas dito na kaya nitong tangayin ang isang tao. Kakaiba ito. Base sa marka sa mapa, dito dapat matatagpuan ang lokasyon ng Eternal Coffin, ngunit ito ay isang barrenland lamang. Nagulat si Gerald. Hindi pwedeng magkamali ang mapa. Tiniis ni Gerald ang malakas na hangin habang patuloy niya sinusuri ang paligid. Buti na lang at nakakita si Gerald ng malalim at nakakatakot na butas sa tabi Mountain Valley. Gaya ng inaasahan, nandito ang hinahanap niya. Naalala ni Gerald ang lokasyon ng mapa at hindi niya mapigilan na matuwa. Sa pagkakataong ito, papasok na sana si Gerald at titingnan kung ano ang nilalaman nito. Biglang namang narinig ang malakas na boses mula sa itaas ng bundok na ikinagulat ni Gerald. Binata, nagtataka talaga ako kung bakit gusto ni Daryl Crawford na ipagsapalaran mo ang iyong buhay para lang mahanap ang sinaunang libingan na ito. Ano ba ang mahiwaga tungkol dito na ang buong pamilyang Crawford ay interesado dito? Hindi kaya may kayamanan sa loob? Iyan ba ang dahilan kung bakit ito pinaghirapan ni Daryl Crawford na mahanap? Christopher Moldell. Sino pa kaya ang matandang nasa itaas ng valley kundi si Christopher Moldell? Sa sandaling ito, tumalon si Christopher mula sa tuktok ng Mountain Valley at tumayo siya sa harap ni Gerald na may nakakalokong ngiti sa kanyang muka. Ngunit sa oras na ito, si Christopher ay mukhang mas haggard kumpara sa kayabangan niya noon. May mga pasa rin siya sa mukha niya. Noon pa man ay curious na ako tungkol sa dahilan kung bakit gusto ng lolo mo na ipadala ka hanggang sa North Desert. Buti na lang at sinundan kita dito nang hindi mo alam. Kung hindi dahil sa mapa na ito, hindi ako makakarating dito ng mas nauna kaysa sayo. Iyon nga lang, may ilang hindi kumpletong nilalaman sa mapa na ito. Ano ito? Ito ba ang sikreto nitong sinaunang libingan? Tanong ni Christopher habang nakakunot ang kanyang noo. Ikaw, anong ginawa mo kay Gia at sa iba? Galit na galit si Gerald kaya namula agad ang mga mata niya. Ang matanda na ito ay nakaranas ng backlash noong isang araw at sinamantala ni Gerald ang pagkakataong iyon para makatakas siya. Noong una, akala ni Gerald ay hindi pa siya naaabutan ng matandang ito. Iyon ang dahilan kung bakit laging nakamaskara si Gerald sa harap ng lahat dahil ayaw niyang ibunyag ang kanyang pagkatao. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naabutan na siya ng matanda. Bukod pa dito, inilagay ni Gerald sa peligro ang buhay ni Gia sa pamagitan ng pagbibigay ng mapa sa kanya. Mabilis na nagkaroon ng intensyon na pumatay si Gerald nang napagtanto niya ito. Hahaha! Huwag kang mag-alala, bata. Wala naman akong ginawa sa kanila. Kahit na ginagamit ko ang lahat ng uri ng paraan para makuha ang gusto ko, hindi ko kailangang gamitin ang aking lakas laban sa ilang ordinaryong tao. Tulog lang sila sa ganitong oras at natural na magigising pagkatapos matulog ng isang araw at gabi. Sabi ni Christopher habang tumatawa.
Ang dahilan kung bakit hindi ko sila pinatay ay dahil ayaw kitang mapahiya. Kaya mas mabuting sabihin mo sa akin ang mga sikreto sa sinaunang libingan na ito bago ka pamamatay ngayon. Sa ganoong paraan, hindi ko sasaktan ang sinuman sa mga kakilala mo. Kung hindi, hulaan mo na lang kung ano ang magiging kapalaran nila, sabi ni Christopher. Napakasama mo kahit na isa kang great master. Wala na akong ibang paraan. May isang bagay sa mundong ito na hindi ko alam, pero talagang pinahalagahan ito ni Daryl Crawford kaya kailangan kong alamin kung ano ito upang makuha ko ito. Okay, Gerald, iyon lang ang sasabihin ko sa'yo. Kaya bakit hindi mo sabihin sa akin kung magsasalita ka ba o hindi? Sa oras na ito, biglang naging malamig ang ekspresyon sa mukha ni Christopher. Ngumisi si Gerald. Dahil mas lalo mo itong gustong malaman, mas hindi ko sasabihin ang katotohanan. At saka, hindi ako makakaramdam ng anumang kalungkutan kung papatayin mo ang iba pagkatapos kong mamatay. Kaya mo pa ako sinusubukang pagbantaan ng ganyan. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.